The House of Representatives is in the final stages of preparation ahead of President Marcos' State of the Nation address later today. And for the latest, let's bring in our mobile journalist, Amy Atienza. Amy, how's the situation there? Yes, so Pauline, ngayong ang araw ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ay so far ay naghahanda pa rin yung ilan sa mga nandito mismo sa House of Representatives para nga sa inaasahang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos maya-maya. Ngayong dito mismo sa kinatatayuan ko sa may South Wing ay medyo kalmado pa naman. Ang ganun din yung naging sitwasyon doon sa nakita natin sa may North Wing lobby at ngayon ay pwede pang daanan yung premises papunta doon sa plenary session. Pero based lang din doon sa ating na experience from last year, ay pagpatak din ng plenary session, ng morning session mismo ng House of Representatives, mas nagiging stricto na rin yung pagpasok, paglabas at pagpasok ng mga tao. Inaasahan din kasi na mamaya nga ay magkakaroon din ng possible election of the House Speaker. And syempre, nakapaloob pa rin naman doon sa order of business mismo ng Kamara na ito nga may kakaroon ng quorum para pagsamahin mismo ang upper at lower chambers para nga mapakinggan mismo yung magiging speech ni PBBM. So sa ngayon, iniintay lang natin kung ano nga ba yung magiging developments pa pagdating ng mga kongresista rito na inimbitahan lalo na ngayong ikalimang State of the Nation address si PBBM. Amy, ahead of PBBM's 5th State of the Nation address, may nakausap ka bang ilang mga kongresista at ano ba ang kanilang inaasahan mula sa talumpati ng Pangulo mamaya? We have heard, Pauline, itong Makabayan Block Representatives, talagang pinananawagan nila yung kalagayan din mismo na pagdating sa edukasyon ng education sector mismo dito sa ating bansa. Bukod pa dyan, syempre inaasahan din mismo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na itong flood control issue or flood control scandal pagdating doon sa naging talumpati din last year ni Pangulong Bongbong Marcos ay sana daw mas magkaroon pa ng mas maraming development, sana daw ay mas matugunan. At para naman kay Kabataan Party List Representative Reneco, nasasabi niya na yung red tagging ay kinakailangan ding bigyan ng solusyon para nga dito sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. May ilan naman na mga mambabatas Polina ang inaasahan nga data-driven or kaya looking into the numbers yung masasabi ni PBBM pagdating sa kanyang speech. So meron pa kasi mga legislative measures na nasa priority ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pa rin talaga na ipapasa. So titingnan din natin kung ano nga ba yung magiging developments tungkol siya. Okay, thank you very much for that report. That was mobile journalist Amy Atienza.